dapat bigyan kami ng facts para masagot namin. Aminado si Gatdula, marami siyang nabangga nang maupo siya sa pwesto. Maaaring may mga dahilan sila. May personal na dahilan, meron silang gustong ilagay dyan, or merong nakasabot sila na mga nakasuhan namin, malalaking kaso. Ang tanong ni Gatdula, bakit hindi na lang inintay ng palasyo ang resulta ng investigasyon sa kaso bago nagdesisyon? Basta dito, kung ayaw ng presidente, ayaw. Kung gusto, gusto. Kasi ang presidente always tama. Hindi naman ho ganun eh. Haven't you heard of individual constitutional rights? In fact, yung mga affidavits na ginawa ng mga tao dyan, hindi silang gumawa. Kanina, inutos ng DOJ na muling pag-aralan ng bagong panel ang rekomendasyon na kasuhan si Gatdula ng kidnapping at serious illegal detention. Sabi naman ni Gatdula, ipagtatanggol niya ang karapatan niya. I will fight back to clear my name. Erica Tapalya, News 5. Dobleng sakit ng ulo ang inabot ng isang ginang sa Maynila. May kirida na nga ang kanyang asawa, kinutungan pa siya ng piskal na hiningan niya ng tulong para ihabla ang kabit ni Mister. Narito po ang aming report. Nagkaproblema si Arlene sa asawa ng taong 2010. Para tuldukan ito, inihabla niya ang kirida daw ng kanyang mister sa Prosecution Office ng Manila City Hall. Si Attorney Regaliado Ballares ang humawak ng kaso na isang Associate Prosecution Attorney ng Department of Justice. Hamon raw ni Fiscal Ballares kay Arlene if the price is right. Doon na siya nagsalita. Sabi niya, matutulungan kita. Pero kailangan kong maglabas ng pera. So sabi ko, bakit kailangan kong maglabas ng pera? Kasi ako nga biktima dito eh. Humiling din daw si Fiscal ng regalo para sa nagdaang Pasko. Before Christmas, so sabi niya, bigyan mo naman ako ng alak, red wine. Mura lang yan. Nakuha ko na yung binigay natin. Natanggap niya na po yung alak? Tumawag siya. Pinasa ko na kay Chip. Kaya lang pinapadismiss niya. Sabi niya, para hindi dismiss yung kaso, bigyan mo rin yung sumunod na chip sa akin. Po, may problema kasi ako. Kasi kulang pa yung pera ko. So Friday na lang. Kasi hindi... Sa isitan po ulit. Pagdating ni Fiscal Ballares sa napag-usapang lugar sa isang mall sa Maynila, nang ibigay ni Arlene ang hiling na pera ni Fiscal, Sa labas po? ubra kaya ang malabuhayang pagkubra nitong Fiscal ng Maynila, si Attorney Ballares Jr. Abangan po ang buong detalye ng kwentong yan bukas sa Tutok Tulfo, alas 10:30 ng gabi. Kalimitan sa mga naglalako ng sarili nilang katawan, pera ang sinisingil sa kanilang mga parokyano. Pero iba ang singil ng ilang aminadong prosti sa Maynila na nakilala ng News 5. Ang bayad sa kanilang panandaliang aliw, basura. Ikwento mo, Paulo Bediones. Itinuturing na isa sa pinakamatandang propesyon ang prostitusyon sa buong mundo. Pero mukhang sukdulan na ang kalakaran na ito. Lalo na't may nakilala kaming isang tropa na ang kapalit ng panandaliang aliw ay basura. Bulgaran ang nagaganap na prostitusyon na aming nasaksihan sa isang bahagi ng Maynila. Kasi mga lalaki dyan, maraming galit sa laman dyan. Pag nakita ka nila, pagka-sexy suot mo, yayain ka nila. Ang mga babaeng ito, parang mga asong nagtatahulan para lang mailako ang sarili. Talagang gano'n kasi trabaho namin, bastusin eh. Kaya siyempre, inisip na namin, ginanon na kami. Siyempre, alam nila, bastusin na nga kami. Kaya binabastos na kami lalo. Harap-harapang bastusan, walang hiyahi ang kalakalan ng laman. Ako sapin namin sila, lalandi-landi namin sila. Tapos hanggang sa bumigay sila, saka kami yayayain. Alam mo gusto mo? Sa akin yun. Gusto mo bayad mo sa amin. Pwede na yung kalakal na ibibenta namin. Sabi, sige ba? Nabansag ang mga babaeng palit kalakal ang magtropa dahil di umano sa pagpahid nila na makapagtalik sa mga lalaki kapalit ang kalakal na basura. Paulo Bediones, News 5. Mapapanood po ang kabuuan ng report na yan sa Under Special Investigation ngayong linggo 10:15 dito po sa TV5.
Okay mga kapatid, swabe pa rin ang lagay ng panahon. Sa tanong na whether or not swabe rin gumimik ngayong weekend, well, oo mga kapatid. Sabi ng Pag-asa, mas konti o maliit na lang tsansa na umambon o umulan dito sa Metro Manila ngayong gabi. Nako, makikita naman dito sa ating Metra Weather Tracker, walang sama ng panahon na nagbabadya dito sa Pilipinas hanggang sa linggo. Pero dyan sa inyo sa may Mindanao, posibleng may mga pasundot-sundot at kalat-kalat na pag-ulan. Base rin dito sa Metra, kaya alerto lang kayo dyan mga kapatid. Sa bandang Silangang Luzon naman, meron tayong buntot ng cold front, sabi ng Pag-asa. Diyan sa cold front nabubuo ang mas maraming ulap, kaya hindi pa rin posibleng gulatin kayo ng mga ambon dyan. Kaya ingat lang po mga kapatid. Pero maiba tayo. Mantakin mo, 11 years na pala nakalipas mula na tinatawag na EDSA 2. At 11 years ago, meron ding impeachment trial na dinidinig sa Senado. Yun nga lang, kung sa dati ang target ng impeachment ay ito, ngayon, ang nilitis ay ito, na dating alalay ng aling ito. Nagtataka lang ako, no, sa 11 years, paano ba tayo napuntang mula dito hanggang dito? At para gunitain ang makasaysayang pangyayaring ito kaninang umaga, mukhang nagkakasiyahan na. Malayang-malayang diriwang ang mga langaw. At yan pong ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lourdes de Vera. Mismong si Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr. na raw ang nag-usap para matuloy ang kanilang inaabangang bakbakan. Sabi ni Pacman, nagkausap na sila ni Mayweather sa telepono at nagkasundo na pantay na sa hatian sa prize purse. Pero sa ngayon, pinaplansa pa rin ng parehong kampo ang petsa ng Pacquiao-Weather bout. Pagsisiguro ni Manny, oras na magkaroon ng kasunduan sa laban, agad niya itong i-anunsyo sa kanyang mga fans. Actually, nakausap ko nga siya kanina, si Floyd Mayweather mismo tumawag sa akin at nag-usap kami, sabi ko, wala na akong problema sa 50-50 na sharing. Pag-usapan na lang namin yung date na kung kailan yung laban. Tulog na lang, ikakasal na ang kapatid nating si Valenzuela Councilor Shalani Soledad kay Congressman Roman Romulo. Kaya naman double time na ang power couple sa paghahanda. Laila Chicadora, ikwento mo. Gaya ng iba pang detalye ng kanyang wedding, simple rin ang susuotin ni Shalani. Iba't ibang shades ng white. Creative ang disenyo ng palda at maraming lace. Gawa ito ng pamosong fashion designer na si Ino Soto. The wedding gown she wanted was something that was romantic, something very feminine, something soft and delicate looking. And parang siya. Ready na raw pang rampa ang wedding gown na ito. Pero may gagawin pa raw si Ino para sure na very beautiful si Shalani sa araw ng kanyang kasal. I'll be there on Sunday to dress her up and hold her hand. Sigurado naman daw na 100% guwapo ang magiging arrive ni Congressman Romulo. Isang suit na tatak Hugo Boss lang naman daw kasi ang pinili ni Ino para sa kanya. Nag-aalang nga siya noon but I had to convince him. Sabi ko, Roman, this is a special occasion. Simple rin pero malakas ang arrive ng cake ng power couple na dinisenyo ng celebrity cake designer na si Peng Ching. Banana walnut fondant ito. 5 layers. Naglalaro mula white patungong ivory ang kulay. May puting sugar scrolls sa palibot at may Swarovski crystals pa. At yan ang latest sa Shadoman Wedding. Laila Chicadora, News 5. Ay! Hindi, congratulations. Congratulations. Best wishes sa ating mga kapatid. Pero bukas po, ang kaagapay nyo sa mabuting kalusugan, alagang kapatid. Huwag nyo pong kakaligtaan, alas 6 ng umaga at sa linggo, alas 7 ng umaga. Tutok Tulfo po, bukas alas 10:30 ng gabi, yung tungkol sa entrapment ng piskal and of course yung lolo po na pinatay ng kanyang asawa. Susunod na po ang Real Time, Big Time. Tutok lamang. Yan ang kalahating oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, aksyon.